O mahabaging Diyos, ilang taon na po kaming namamanata. Naway pagkalooban niyo po kami ng isang anak. Pangako namin na paglilingkuran Kanya at iaalay niya ang buhay niya para pagsilbi. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Handa kaming palakihin siya na may takot sa Diyos at may pusong mapagpakumbaba. Maraming salamat po. Sa inyo po ang batang ito. Bilang pasasalamat, tawagin natin siyang Nicolas. 5, 26, 27. Ano ba yan? Ulit nga. 1, 2, 3. May tao kaya dito? Sana may tao. Pwede kaya pumasok dito? Good morning po, ate. May nakita po kasi ako kahapon nagbibigay ng tinapay tsaka pins. Gusto ko lang po malaman kung para saan po ba yun. Ayon, para yun sa mga batang sakitin o kaya sa mga batang maisipin. Gusto mo bang kwento ko sa iyo yung buhay ni San Nicolas? Sige po, ate. Mataraw po tayo doon. Bata pa lang si San Nicolas, mahilig na siyang tumulong sa mga mahihirap. Mabait siya sa kapwa at mahal niya ang simbahan. Oo, bata pa lang ako, natututunan ko ng mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, magalang na binabati ko ang mga taong may puso. Magandang umaga po, Lola. Ay, magandang umaga din, Nicolas. Binibigyan ko ng pagkain ang mga nangangailangan kahit ako pa mismo ay hindi pa kumakain. Pumupunta ako sa simbahan para maglinis, mag-ayos ng mga kandila, at tumulong sa pari. Sa bawat dasal, dama ko ang tawag ng Panginoon sa aking puso. Isang tawag na hindi ko maipaliwanag pero alam kong totoo. Hanggang sa dumating na ang araw na ito, ang araw ng aking ordinasyon bilang pari. Nicolas, anak, handa ka na bang ialay ang iyong buhay sa paglilingkod kay Kristo at sa kanyang simbahan? Opo, Ama. Sa tulong ng Diyos, ako'y nananabik manglingkod sa Kanya at sa Kanyang mga anak. Sa pagpapatong ng kamay ng obispo, si San Nicolas ay naitalaga bilang pari ng Diyos. Panginoon, inaalay ko ang aking buong buhay sa iyo at sa iyong mga anak.
Ipinagpatuloy niya ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at pag-aayuno. Hanggang sa Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas upang magpatuloy na maglingkod sa iyo. Hindi ko na kaya. At dito, nakatanggap ako ng isang pangitain kung saan naroon si Maria at si San Agustin. Nicolas, kumain ka ng tinapay na may tanda ng krus at kainin mo ito kasama ng tubig. At mula rito, makakamtan mo ang iyong bagong lakas. hindi nagtagal ay ginawa niya ang utos ng Birhen at agad na nawala ang kanyang pagod. Kaya sa tuwing may nagkakasakit sa kanilang bayan, ay sa kanya ito lumalapit. Padre, wala na kaming makain. May sakit ang anak ko. Kahit piraso lang. Mula noong ako'y ipagkatiwala ng aking superior ang aking pagpapakain sa mga mahihirap sa labas ng mga monasteryo at sa tulong din ng aking pangitain, natutulungan ko ang mga taong nangangailangan. Nay, bakit po ganon? Kahit kapirasong tinapay lang pong kinain namin ay nabusog agad kami. Maraming salamat po, Padre. Ang galing niya naman, ate. Idol ko na siya. Ganyan talaga si San Nicolas. Mabait siya at tumutulong sa kanyang kapwa. Tuloy na natin yung kwento. Sige, ate. Matapos ang isang nakakapagod na araw, Ay, lubos na nakakapagod, ngunit ayos lang. Nicolas, ipanalangin mo kami. Mag-alay ka ng misa para sa amin upang kami makalaya sa aming pag-iirip. dahil dito, si San Nicolas ay agad nag-alay ng maraming misa para sa kaluluwa ng kanyang kapatid at sa lahat ng mga nasa purgatorio. Sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo, ipinakita niya ang kanyang malalim na awa sa mga kaluluwang naghihintay ng paglilinis bago makapasok sa langit. Maraming salamat, Padre, dahil kahit marami kang inaasikaso, ay natutulungan mo pa rin ang isang kagaya namin. Magpasalamat ka sa Diyos, hindi sa akin, sapagkat ako'y sisid lamang ng araw.
isang abang makasalanan. Panginoon, mula pa sa aking kabataan, Ikaw na ang naging tanglaw ng aking landas. Sa bawat panalangin na aking binigkas, sa bawat pag-aayuno at pagtitiis, inaalay ko ang lahat hindi para sa aking sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian at para sa kapakanan ng mga kaluluwang naghihintay sa iyong awa. Sa gitna ng mga pagsubok, karamdaman at pagod ng katawan, natutunan kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyo. Ang katawan ay maaaring manghina, ngunit ang kaluluwang nananalig sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Ang bawat misa na aking ipinagdiwang ay handog ng pag-ibig. Ang bawat tinapay na aking ibinahagi ay sagisag ng iyong kabutihan. Ang bawat pagod na aking araw ay naging alay ng paglilingkod. Sa mga mata ng mahihirap at may sakit, nakita ko ang iyong presensya. Sa bawat pagdurusa, nadama ko ang iyong pagkalinga. At ngayon, Panginoon, habang patuloy kong tinatahak ang landas na iyong daan, hinihiling ko lamang na manatili kang kasama ko. Naway sa bawat hakbang, maging patunay ang aking buhay ng iyong walang hanggang pagmamahal. Sapagkat wala akong ibang hangad kundi ang maglingkod, magmahal at magbigay liwanag sa mga kaluluwang naghahanap sa iyo. Panginoon, gamitin mo ako hanggang sa huling patak ng aking lakas. Naway ang aking himala ng aking mga nagawa, ang bawat tibok ng aking puso ay maging panalangin na umaawit ng iyong kadakilaan. Ate, ang bait niya. Talagang binigay niya ang buhay niya para paglingkuran ang Diyos at para na din sa mga mahihirap. Totoo yan. Ipinapaalala lang ng kanyang buhay sa atin na pwede tayong maging mabait at tumulong sa ating kapwa, kahit sa mga maliliit na alam natin na paraan. O ito may tinapay ako dito. Gusto mo ba? Sige, ate. Salamat sa oras, ate, pati dito. Walang anuman. Ingat ka pa, uwi, ah. Thank you po. Ito po, Ale. Kain na po kayo.